po sa ating lahat, Kuya Earls. Kahit papaano nababawasan tayo, pero matira solid. Salamat po sa inyong lahat, 'no. Thank you. Sobrang, successful nung vlog natin, napakaganda ng kinalabasan. Gusto kong pasalamatan ang family ni Viancy. Thank you so much po sa inyo. Ano po, maraming salamat po at tinanggap niyo po yung, paumanhin po ni Eds, ano. Thank you so much po at mas pinili niyo na rin po yung katahimikan. Kaya ngayon sana 'wag na po nating guluhin pa ang Batalero family. Ako lang po yung magva-vlog sa kanila. 'Wag po natin silang, bigyan po natin sila ng privacy. Bigyan natin ng privacy ang pamilya ni Viancy. Salute to the Batalero family. Yes. At bigyan po natin ng privacy, ano. Bigyan natin sila ng privacy. Yes po, abangan niyo po yung, reunion ng batch 1. Naka-schedule na po 'yan. Bigyan ng peace of mind yung bata. Tuloy ba ang Korea si Viancy? Yes, tuloy po 'yan. Actually, after dun sa vlog natin ano, meron pa po kayong hindi napanood dun. Bago kami umuwi, di namin na-videohan yung pag-shake hands nila tatay at ni Edu. Yan, nagkamayan yan. Talagang nagsabi pa nga si nanay na, "Okey na tayo, gano'n. Grabe napakasarap sa pakiramdam ng mga nangyari. At wala akong masabi kina nanay, napakabait talaga. Ang bait nila nanay, 'no? Grabe, si Viancy napakabait, nanay, tatay, sobrang bait po talaga nung grabe. Kakaiba, 'no? Nangiti pa. Totoo talaga 'pag may gusto nilang sabihin, sasabihin nila. Walang halong pagpapanggap, yun yung naramdaman ko dun, ano? Kaya yung pakikipag-usap namin magaan lang. Kung mapapansin niyo yung pag-usap namin magaan lang, parang ano lang, yung dati lang, 'no? Yun nga, grabe. Para siyang naging part 99 sa totoo lang. Actually, nilagyan ko siya ng part 99 na dapat wala na talaga yung part 90. Nilagyan ko na lang kasi parang naging ano pa rin siya, kadugtong pa rin nung pero 'di bale ano lang naman, hindi naman natin sure kung masusundan pa, 'no? Basta nilagyan ko lang siya ng part 99. So, pero hopefully, kung magkaroon man ng part 100, 'di ba? Kasi kalinga pa rin naman po sila. Kahit hindi love team, 'di ba? Kahit ano lang, 'di ba? Kagaya niyan, mga-Korea kami. Sana makapag-part 100 ako dun. Kahit ano lang, hindi na ano, yung pamamasyal lang, 'di ba? Gawin natin yung part 100. At sobrang napaka-ano, ganda ng mga sinabi ni Viancy. Nakakabilib yung batang yun kasi sa age niya yun na 18 years old, galing. Grabe yung ano niya, emotional intelligence, 'no? Grabe yung ano niya, emotional. Alam mo para sa'kin mas matimbang yang emotional intelligence sa lahat, Kumbaga alam mo yung pakikisama, alam mo yung mararamdaman ng tao, napaka-matured. Yan yung mga magagandang ano, kasama at ano, masuwerte talaga, kung sakaling sino man na makatuluyan ni Viancy, 'di ba? Napakagaling na bata. Kung ibang bata yun susunod lang sa magulang, exactly, ano?
Kung ibang bata yun talagang baka ano lang, sumunod lang siya kay mama niya at papa niya na ano, siyempre 'di man natin masisi sila nanay, siyempre gusto niyang ipagtanggol yung anak. Pero alam mo ang ginawa nung bata talagang ano siya, alang-alang sa ikatatahimik, alang-alang sa ikatatahimik talaga. Grabe yung sacrifice, 'no? And siyempre of course thank you kay Insan Eds for showing up, ano? Yan po ay talagang sincere po yan, hindi po namin pinilit. Kaya totoo po yung paghingi ng sorry ni Insan, ano po, ay grabe. Bakit ngayon ka lang nagngal-ngal kay Gwapa nung na-bash si Gwapa marami? Bakit po ba siya na-bash? Kasi nung 'di man po talaga siya maba-bash kung wala pong maingay sa paligid, gets niyo po? Tapos ngayon magsasabi po kayo bakit ngayon lang nagsalita. Eh, first of all po yung okey silang nag-ano, okey nag-end yung love team nila, 'di ba? Na-bash lang naman po si Beyonce gawa ng may mga ingay na sa paligid, eh, ano po. So, yun po yun, 'di ba? Sabi nga ni Beyonce, "Okey tayo," 'di ba? Napanood niyo po yun? "Okey naman tayo," sabi niya kay Eds, "okey naman tayo, eh." Yung nasa paligid lang talaga. Kaya kagawan rin po yung mga nandiyan sa paligid kung bakit naba-bash si ano, si Beyonce nung time na yon, ano? Kaya sana po tama na, tama na po, ano? Saka tandaan niyo 'no, before pa ilang 1 week ago ata nasa Manila kami, nagsabi na ako na tigilan na yung reaksyon kay Beyonce, tama na. Pero yung dalawa tuloy-tuloy pa rin sa ano, topic kay Beyonce, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yun po, lalong napapahamak yung bata. Kung noon pa, wala nang nag-topic niyan, wala nang nilabas na kung ano-ano man, siyempre, okey lang sana kung ipagtanggol si Beyonce sa ano, eh, sa mga basher. Pero ang nangyayari, pinagtatanggol si Beyonce at the same time, yung si Edo naman yung kinakawawa, yung tinatapak-tapakan, sinisira. Siyempre yung fans naman ni Edo, gaganti po yan. Kaya walang tigil yan, 'no? Kaya kung noon pa nung pagsabi ko, pag-warning ko na 'wag nang mag-reaksyon, 'wag nang banggitin or 'wag nang i-topic si Viancy, eh, di sana hindi na humantong sa ganito. Ano, tapos sasabihin niyo po na bakit ngayon lang ako nagsalita, ngayon lang ako kumilos. Ano po, eh, noon pa ako nagsabi na tama na, stop na.